Nagulat kayo na! Kala nyo, alin yung charge ako? Nagkakamali po kayo! Ako po si Johnson Miguel T. Morales, ang nag-isang guwaping na vlogger ng San Agustin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lamang po mag-shoutout kay Teacher Len. Natutuwa po ako na kahit meron tayong pandemya ngayon ay pinapanood niyo pa rin ang aking vlog. Nalulungkot naman po ako dahil marami sa ating mga kababayan ang naghihirap dahil sa pandemya. Mabuti na lamang po ay meron tayong mga mabubuting pinuno na laging handang tumulong sa ating mga kababayan. Ang nangunguna po sa kanila ang ating kabalan na si Attorney Oscar S. Rodriguez, na mas kilala sa tawag na OCA. Siya ay ipinanganak sa bayan ng San Fernando noong 1945. Ang tagal na po nun, no? Alam niyo po ba na pagkatapos niya ng high school ay nagtrabaho na siya bilang stenographer? At dito nagsimula ang kanyang career sa law at politika. Siya ay nag-aral at nagtapos sa pagka-abogasya sa Far Eastern University noong 1973. Bakit po abogasya yung napili niyong trabaho? O kasi sa abogasya, una, pwede kang tinatawag na working student. Pangalawa, gusto kong makatulong sa pagbibigay ng hustisya sa mga naapi. Pangatlo, medyo radikal ang aking pag-iisip. Ang gusto ko, maging human rights lawyer. Noong 1987, siya ay nahalal bilang isang congressman kung saan gumawa siya ng mga maraming mga batas na nakatulong ng malaki sa ating mga kababayan. Ang katulad po nito ay ang pagsali ng mga nurses at iba pang trabahong medikal sa Pilipinas upang hindi na sila mambambansa pa. At batas na nagbibigay proteksyon sa remittance ng mga overseas workers. Siguro nasa inner consciousness ko na yun, hindi ko alam, mapupunta pala ako sa paglilingkod bilang congressman. Sa Congress kasi, importante maging abogado ka eh. Noong 2000, isa sa pinakamahalagang ginawa ni OCA ay nang maipusan na sa Kongreso ang pagdeklara sa bayan ng San Fernando bilang isang syudad. Ito ang naging susi sa mabilis na pag-unlad ng ating bayan. Mula 2004 naman hanggang 2013, siya ay naging mayor ng San Fernando. At ipinagpatuloy ang pagserbisyo niya sa atin. May buong pagmamahal at katapatan. Gumawa siya ng mga programa na katulong sa ating mga kababayan na mahihirap at lalo pa nagpasulong sa pag-unlad ng San Fernando. Ang katulad po nito ay ang MAYA o Movement for the Advancement of Young Advocates of Pampanga. Itong programa po nito ay nagbibigay trabaho at scholarship sa mga estudyante. Sa oras ng kanyang sakunaan o komunidad, siya ay mabilis umaksyon upang makatulong sa kanyang nasasakupan. Kilala din si OCA bilang hindi corrupt na mayor at malapit sa Diyos. Marami ang pumana sa maayos, malinis at tapat ng panunungkulan ni OCA. Kung kaya noong 2005, siya ay nanalo ng 4th place sa nagkanap ng World Mayor, kung saan libo-libong mga mayor ang mula sa iba't ibang bansa ang naglaban-laban. Nag-uwi siya ng karangalan, hindi lamang para sa kanya, kundi kayo din para sa buong bansa. Noong bigyan ako ng the most or the highest civilian award
Yung Presidential Lingkod Bayan Award. Yan. Pinakamataas na award na pwedeng ibigay sa isang official sa gobyerno. Yan. Ano po yung ginagawa niyo po ngayon? Ngayon, farmer ako ngayon. Kasi retired na ako sa public service. Hindi na ako congressman, hindi na ako mayor. Ayaw na ng mga anak ko nung tumakbo ako. Pinaubayan na lang sa akin yung mga maliliit nilang farm. Ano po yung mensahe niyo po sa ating mga kabataan? Una-una, mag-aral. Huwag huminto sa pag-aaral hanggang sa matapos. Kahit natapos ka na, kung may panahon ka, dapat nag-aaral pa rin. Kasi tuloy-tuloy yung pag-aaral sa buhay. Pangalawa, of course, huwag kalimutan ang mga magulang, ang mga grandpa at grandma, maging masunurin sa kanila. Kailangan hindi palagi nakatutok sa cellphone o sa, anong tawag dito, iPad. And of course, kailangan mahalin mo ang kapwa mo. Salamat po, Attorney. Sana tumakbo pa po kayo para may marami pa kayong matulungan. Wow. Isipin natin, Justin. Thank you. Thank you for that. Okay. Good health. God bless po.